Good morning guys. Today is March 2, 2026 at around 6:45 in the morning. Nandito na po tayo sa school today. First day back ni Jazz after 5 months of no school. Sabi ko sa inyo, mag-upload ng videos kasi nga wala eh. Baka mamaya mag-email na naman sa atin si YouTube. Well, anyway, marami pa akong gustong ikwento tungkol sa nangyari kay Jazz since September of last year. Marami din akong gustong pasalamatan na hindi ko nasabi sa una naming video. Kaya, ito ng pagkakataon para mapasalamatan ko ng mga taong tumulong ng sobra. Hindi ko na kayo ipapangalanan. I won't name names. No, specific names. I'll just put you in a cluster or a group where you belong. Kilala nyo naman kung sino kayo, and I'm so sorry if I can't, say your names out loud kasi sa sobrang dami ninyo, parang magkukulang nung 6 to 10 minutes na video. Okay, so as what I've said on the first video, we were hospitalized 5 times, tapos isang beses. So this is the 6th time na we just stayed in the emergency room for 3 days. Ito nung November November 25, 26, 27. We were rushed to the emergency room because Jazz's hematocrit and hemoglobin count were so low. We have to transfuse 2 packs of blood. Tapos supposedly kapag may available na room, magsistay na kami para tuloy-tuloy na nung chemo niya, because he has a schedule for chemo December 5th. Pero since walang room, umuwi na lang kami. Kasi naman magstay kami, di ba nga immunocompromised nga nung batang maliit. Okay. September, we stayed there for 37 days. We stayed in the hospital for 37 days. Doon ako nag-birthday. Doon ako nag-42nd birthday. And I really would like to thank those who sent money, those who sent food, yung birthday ko, ng mga bisita namin. Maraming salamat po. Nung cake ko kontis, maraming salamat kay Dr. Ruby. I was really surprised because she gave me cake. And to think we're not close, and she's our doctor, she's a fellow of the pediatrologist that we have. And she gave us cake. It's really, I'm really grateful for that. Nakakataba ng puso. Iyak ako ng iyak noon nung binigyan ako ng cake. Wala kasi ako noon eh. Parang nasa Robinson's Place ako. Bumibili ako ng pizza kasi nga magpapakain ako sa mga nurses, tapos may mga bisita pa kami, which is no family members lang naman namin. Tapos bumili din ako ng cake noon. Bumili ako ng food para sa celebration ng birthday ko. Kahit pa paano nag-celebrate naman ako ng birthday. Tapos, ayun. Kalabas kami, October 7, October 8. Tapos, hindi pala November nagpagupit si Jazz. Pero October 12 and 14. Kasi 2 beses siya nagpagupit. Noong unang beses siya nagpagupit, hindi siya totally kalbo. Nakados siya nun. Kasi ayaw niya pagpakalbo. Ako naman, dapat magpapakalbo kasabay niya. Ang problema lang, tinigilan ako ng barbero. Sabi niya, bilog daw ng ulo ko, magmumukha daw akong itlog. So, buti na lang nakinig ako. Pero, ayun. Tapos, kaya siya napagupit ng second time, totally kalbo. Kasi,
Initially nga, kaya siya nagpagupit dahil naiirita siya, ang daming buhok pag naliligo, tapos pagkagising niya. Tapos, nung nagpagupit siya, kumati naman. Dahil nga, sobrang lilit ng buhok, makati sa katawan. So, na-realize na mas maganda pag pakalbo na lang. So, nagpakalbo siya. So, ang daming changes na nangyari sa bahay. Nasira ng fridge ko kasi na-realize ko magtatagal kami sa hospital, kaya pinatay ko ng breaker, hindi pala dapat, so nasira ng fridge. Bumili ako ng bagong fridge, tapos bumili ako, kasi yung bahay namin, ang aircon nasa sala. Sa sala kami natutulog, nandun ang bed namin. Bawal akong magbutas para sa aircon sa room. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng inverter na portable AC 1.5 HP. Pero magastos pala yun kahit na inverter. Siguro mga nagamit lang namin mga 2 linggo. Tapos tinanggal ko na. Natulog na lang kami ulit sa sala. Kasi wala naman kami sa bahay. So, minsan-minsan lang kasi nga pabalik-balik kami sa hospital. Tapos nga tumatagal kami doon. Imbes na 5 araw lang nung chemo niya, tumatagal kami ng 2 linggo. Ganon. Dahil nga sobrang complicated nga nung sitwasyon ni Jazz. Lagi may nangyayari. Tapos sinasalinan pa ng dugo, kaya kami tumatagal sa ospital. Tapos ano pa ba? Ang dami kong nabiling damit. Kasi nga nasa ospital lang kami. Hindi ako makauwi ng ganun-ganun lang. Hindi rin ako makapagpa-laundry. So bili ako ng damit. Nung gusto ni Jazz, nung medyas niya, nung may toes. Tapos ang dami kong biniling gloves. Tapos long sleeves. Pantulog. Kasi ng mga pantulog. Kasi binutasan siya dito may portakat siya dito. Para hindi siya mahirapan magtanggal-tanggal ng damit. Bumili ako ng mga pantulog na button down pantulog. Ayun, yun ang tapos sandals. Naku, ang dami kong biniling mga Crocs, fake na Crocs, kasi mura lang 100 lang per piece. Tapos ayan, halos araw-araw kami araw-araw sa Robinson's Place. Tapos pinamigay namin pala lahat ng mga toys ni Jazz nung mga napanalunan na sa claw machine. Binigyan namin lahat ng nasa ward namin. Tapos yung mga iba, binigay namin sa pedya para ibigay sa mga pasyente na sa OPD. Tapos nagpack din kami ng gifts for the children in the OPD, charity. Wala lang, it's just something that we wanted to do. Kasi you know what, kahit na nasa hospital kami, kahit na malaki ng mga nagastos namin, nakikita naman namin, hindi naman lahat ng taong nasa hospital may panggastos. So yun, para lang matuwa ng mga pasyenteng nasa hospital. Kasi syempre malungkot din, masakit din pag nasa hospital ka. Yun, nagpack ako ng mga toys tsaka school materials para sa kanila. Tapos ng Pasko, buti hindi kami nagpasko sa ospital. Na-discharge kami December 23. Imagine niyo, December 23. Dapat magsistay kami sa hospital ng Pasko, pero na-discharge naman kami. Buti na lang talaga. Dapat din sa ospital kami mag-New Year, pero hindi rin. We were hospitalized December 29. Naku, December 30, pinauwi kami agad. Buti na lang kasi we were expecting January 1st. Pero good thing, hindi kami sa ospital ng New Year. Tapos, what else? Ayun nga, malaking pasalamat ko kay Dr. Saldivar. Hindi ko siya nasama last video. She was our TCVS. She was the one who inserted the portacat
ito nung catheter for Jazz's chemo meds. Para hindi na turok ng turok. Kasi pumuputok eh. Ang napaka-frail ng veins ni Jazz. Putok ng putok. Tapos, ano pa ba? Ang dami pa. Tapos nung Pasko pala, binagbigay kami ng sandamakmak na ballpen. Kasi syempre, as a nurse who used to work in a hospital setting, importante yung ballpen. So lahat ng staff sa sa 4th floor plus ng mga doktor, mga residente, nung mga sa maintenance, nung dun din sa elevator, namigay kami ng ballpen. Namigay din kami ng ballpen sa billing. Sa billing ata yun. Tsaka sa cashier. Sa pay admission nung para nung sa admission, yun, pay admitting unit. Bigay din kami doon. Tapos ano ba? Malaking pasalamat pala talaga sa mga taong tumulong na kumuha ng GL. Sabi ko sa last video ko, hindi ako humingi ng tulong sa pamilya ko lang. Mali pala. May mga taong nag-offer na tumulong kumuha ng guarantee letters sa mga politiko. Nung iba, tinanggihan ko kasi syempre nakakahiya naman eh. Ayokong maging I don't want to bother them. Pero nung those who I said yes, nung natulungan akong kumuha ng guarantee letters, Ay, wala na pala. ayun. Kuya Larry. Tinulungan nila ako nung dalawang ninang ni Jazz, nung isang mommy na classmate ni Jazz, sino pa ba? Nako, yung staff ni Councilor Mayet, yun, sobrang the best yan, the best. Si attorney nga, si Ninang Peps, si Tita MJ, sino pa ba? Si Kagawad. Oh my God, si Kagawad, Gary. I love him. Grabe, hardcore nung, alam mo yun, outright niya akong tinulungan. Pinsan ko, si Councilor K. Sino pa ba? Dami pa eh. Sobrang dami pa. Ayun. Tapos, si Ate Gilda. Ayun, si Ate Gilda. We learned na we are experiencing the same. Siya na sa mami niya, ako kay Jazz. So, mami niya, sa NKTI, kami naman, di ba nga, sa PGH. So, we helped each other on how to get, GLs, emails, ganyan. Nako, nung isang nurse, oh my God, she's like so the bomb. Binigyan niya ako ng listahan ng emails. Sobrang dami pa. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko talaga masasabi kung sino talaga nung pangalang tumulong sa amin kasi sobrang dami and nakaka-overwhelm, nakakataba ng puso. Tapos alam mo yon, yung high school classmates ko, hindi kasi ako close sa kanila, kasi I have this talaga na yung mga classmates ko na high school, mayayaman, elementary high school, mayayaman, hindi ako pareho nila. I wasn't really expecting na they would reach out. Thank you so much for that. Sino ba? Nung sa FEU for classmates, friends, teatro, co-teatro members ko, sa choir, nung kakantahan ko tuwing merong event sa school, sa harapan ng madlang people. Maraming salamat. Kung ninang ni Jazz,
Tapos yung tubininang ni Jazz, salamat. Nung nung kapitbahay namin sa second house namin, nasa ibang bansa na. Naku, tumulong pa din. Tapos, finorward niya pa kami dito sa isang grupo sa Pilipinas sa tumulong. Nung isa kong classmate na nasa ibang bansa na din. Ang dami nasa ibang bansa. Yung mga dati kong katrabaho, na kaklase ko, yung ate ko, ang laki ng tulong niya sa akin. Sobrang napakalaki ng tulong sa akin ng ate ko. Siya din ako kumausap sa boss ko, nung boss ko kumausap sa kliyente ko. Ate ko, kinausap niya nung tita ko, nung pinsan ko, na sobrang ang laki talaga ng tulong inabot nila sa amin. Yung papa ko, nung stepmom ko, nung kapatid ng papa ko, asawa niya. Ang laki talaga ng tulong nila sa amin. Kaya hindi ko talaga mabibilang, hindi ko masasabi lahat ng mga taong tumulong. Ay ate. Ano pa ba? Diba napaka-delayed nung video na to. Ang dami kasi talagang nangyari. Tapos, may mga nakilala pa kami sa radiation. Mga kasing edaran ko. Mga radiation classmates ni Jazz. Kasabay namin. So, we are really fortunate enough to meet people that we now considered as true friends, close friends. Grabe. Dami naming plans together. Si Jazz, nag-iisa naming lalaki. Nag-iisa naming baby. Ayan. We have so many plans together. Sana matuloy soon. Diba? Siyempre ng mga doktor. Ako, dami talagang doktor. Dr. Pedro, Dr. Lucban, Dr. Bats, Dr. Pedro, Dr. Copino, Dr. Zaldivar, mga fellows nila, ng mga residente nila, ng mga staff nila, sekretary nila, grabe. Taas noo ako sa inyo. Maraming salamat. Ano pa ba? Anak, maisip! Kaya ako gumawa ng video ngayon kasi walang tao dito sa Kubo. Sa entire ng mga SNED parents dito sa school. Kaya yun, gumawa na akong video. Well, anyway, today is just first day back and sana tuloy-tuloy. Thank you guys so much for watching. Have a great day. Bye!